20 pesos na bigas magiging sustainable sa 2026 kung maamyendahan ang rice tarification law ayon yan sa Agriculture Department. Radyoman Janelle Salazar sa balita. Kailangang maamyendahan ng rice tarification law para maibalik sa National Food Authority ang kapangyarihan nito na direktang bumili at magbenta ng bigas sa publiko. Ito ang paliwanag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel para maisakatuparan ang plano ng pamahalaan na bumili ng palay ng mga lokal na magsasaka at ibenta ang bahagi nito sa halagang 20 pesos per kilo bilang bahagi ng rice subsidy program sa 2026. Sa kasalukuyan kasi anya ay limitado lamang sa buffer stocking ang papel ng NFA. We plan to buy rice from the farmers with the additional funds at ibebenta namin yung 20% nito sa 20 pesos. Yun ang mabibili sa mga farmer. Yung 80% ng aming bibilhin na palay sa mga farmer, ibebenta to sa retail at anywhere between 38 to 42 pesos na may kita. So para ma-subsidize yung murang 20 pesos. But para magawa natin yan, kailangan din natin amyendahan ang batas ng RTL at mabalik ang powers or functions ng NFA to be able to distribute rice so we can buy rice as we sell rice. Target ng pamahalaan na makapagbenta ng murang bigas sa 15 pamilyang Pilipino o katumbas ng humigit kumulang 60 milyong katao na kabilang sa low at middle income households. Sa unang rollout ng programa, 10 kilo kada buwan ang limit ng bawat pamilyang mabibigyan ng 20 pesos per kilo ng bigas pero madadagdagan daw ito kapag naayos ang logistical problem. Nasa 18 billion pesos ang nakalaang pondo ng gobyerno para rito sa 2026. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Janelle Salazar, Tatak RMN.